Mahigit 100,000 individual ang apektado ng bagyong Wilma na isa ng low pressure area ngayon at shear line na nagpabaha rin sa ilang bahagi ng bansa. Bago magtapos ang taon, may susunod pa kayang bagyo, lalo't may umiiral din na La Nina. Alamin po sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa Dolores, Eastern Samar naglandfall ang bagyong Wilma bago nito tawirin ang iba pang probinsya ng Visayas at humina bilang low pressure area. Dahil sa halos tuloy-tuloy na pagulan, mabilis na tumaas ang tubig sa sapang ito sa Balamban, Cebu. Ramdam din ang pabagsubong hangin na dala ng bagyong Wilma sa ilang bahagi ng Western Visayas, gaya ng Aklan. Kasabay ng bagyong Wilma ang epekto ng shear line na nagpaulan din sa ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Biga, Catanduanes, umapaw ang spillway kasunod ng halos walang tigil na pagulan. Binahangin ang kalsada at pinasok ng tubig ang ilang bahay. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, halos 58,000 pamilya, katumbas sa mahigit 130,000 individual ang apektado ng bagyong Wilma at shear line. Sa ngayon, wala pang datos tungkol sa casualties at halaga ng pinsala mula sa pananalasa ng masamang panahon. Ika-23 na itong bagyo, pero papasok pa lang ang ikalawang linggo ng Disyembre. Posibleng hindi pa yan ang huli ayon sa Pag-asa. Naka-23 na po tayong bagyo ngayong taon at posibleng may isa pa po bago po magtapos itong taon, which is above average po dun sa bilang bagyo na natatanggap natin ng mga around 19 to 20 tropical cyclones a year. Higit sa karaniwan ang bilang ng mga bagyo dahil may umiiral na short-lived La Nina sa bansa simula pa noong Agosto. Ibig sabihin, mas marami sa karaniwang ulan ang bubuhos sa bansa at mas maraming bagyo ang maaaring mabuo dahil sa pag-init ng temperatura ng dagat malapit sa Pilipinas. Ang ganitong kondisyon, maaaring tumagal hanggang Pebrero ayon sa Pag-asa. Kaya naman maliban sa mas malamig na temperatura, kailangan ding paghandaan ang mas maraming mga pagulan. Mas tumataas po yung tsansa ng ating pagkakaroon ng ulan at maaari pa rin to ay magpatuloy hanggang at least first half po ng February. Kaya ibayo pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa eastern section ng ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.